sa pagpapatuloy ng kwentong Mga Amasunang Babaylan at ang Mutya ng Agila. Nang makaakyat sa turay ng adubing pader, ang binatang si Makisig ay labis siyang namangha sa kagandahan ng lumang kastilyo. Malawak ang kaharian at maraming nakatirik na makalumang bahay sa paligid ng palasyo. Nahalatang doon naninirahan ang mga mandirigmang Amazona na nagsisilbing tagabantay at naninilbihan sa mahal na reynang babaylan. At dahil matalas ang paningin ng binata, kahit sa malayo, ay inilibot nito ang kanyang paningin sa buong paligid ng kaharian para hanapin si General Malaya. Ngunit nabigo siyang makita ang babaeng general at maaaring nasa loob ito ng palasyo. Wala na ring sapat na oras kung babagalan pa niya ang kanyang kilos dahil patungo na ang mga banyagang pirata sa kaharian ng mga babaylan at mga mandirigmang Amazona. Nagulantang na lang ang binata nang magsiliparan ang napakaraming palaso na nagmumula sa tuloy ng palasyo. Doon niya nasilayan na pinapana pala siya ng mga Amazona nagbabantay kay Imperatrice Amihan. Nakita rin ni Makisig sa likod ng mga pumapana sa kanya ang isang napakagandang babaeng nakasuot ng gintong malong at may nakapatong na korona sa ibabaw ng uluhan nito. Mabilis namang naiwasan ng binata ang mga palaso at malaya siyang nakakakilos sa itaas ng malapad na adubing pader. Ngunit naging mahirap ang sitwasyon ng binatang si Makisig dahil napansin na rin siya ng mga Amazonang nagbabantay sa buong paligid ng palasyo, dahilan para salakayin siya. Hinugot ng mga mandirigmang Amazona ang kani-kanilang mga espada sa kanilang mga bewang at hinaribas nila si Makisig ng sandata habang ang iba na may sinisibat siya. Katulad ng dati, noong nakasagupan ng binata ang babaeng general, ay hindi niya magawang labanan ang mga Amazona dahil hindi kaya ng binatang si Makisig na manakit ng babae. Tanging pag-ilag lamang ang kanyang ginagawa. Isa kang tampalasan. Ang lakas ng loob mong pasukin ang aming kaharian. Hindi kami makakapayag na makatapak ka sa sahig ng aming palasyo. Matapang na wika ng isang mandirigmang Amazona sa binata. Napatigil na lang sa pag-aatake ang mga mandirigmang Amazona sa binata nang biglang dumating si General Malaya at malakas na sumigaw na itigil ang kanilang pananalakay kay Makisig. Binata, bakit ka naparito? Anong kailangan mo? Di ba ang sabi mo, mananatili ka lang sa kagubatan? Bakit ka nang himasok sa bakuran ng aming palasyo? Mga katanungan ni General Malaya at batid nito na may mahalagang sasabihin ang binata. General Malaya, humihingi ako sa inyo ng paumanhin sa paghimasok ko sa inyong palasyo. Tama ka, dapat mananatili lang sana ako sa kagubatan upang magpalipas ng gabi. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari na dapat niyong malaman. Naparito ako para sabihin sa inyo na may dumaong galyon sa inyong isla sakay ng mga dayuhang pirata. Nanganganib ang inyong mga buhay. Tura na pasigaw ni Makisig sa general. General, kakilala mo ang lalaking yan? Paano mo nagagawang makipag-usap sa isang nakakadiring lalaki? Mga kawal, dakpin ang lalaking yan at ipataw ang parusang kamatayan. Bungad na tanong ng reyna sa babaeng general dahil lumabas ito ng kastilyo at inutusan ng kanyang mga kawal na hulihin ang estranghirong binata. Dahil sa sinabi ni Imperatrice Amihan ay nagsimula ng kumilos ang binatang si Makisig. Tumalon siya sa mataas na pader at bumulusok pa ibaba sa harapan ni na Amihan at Malaya. Binitawan ni Makisig ang hawak niyang punyal bilang tanda na hindi siya masamang tao. Lumuhod sa lupa ang binata
at nagbigay pugay sa maharlikang babaylan. "Mahal na Reyna, patawarin mo ko. Naging mapangahas ako na pasukin ang inyong kaharian. Hindi po ako masamang tao at isang hamak lang ako ng mga ngalakal. Nandirito ako upang balaan kayo na humanda sa magaganap na labanan. Dahil patungo na rito mga dayuhang pirata upang sakupin ang inyong palasyo. Kailangan niyong protektahan ng tarangkahan upang hindi makapasok ang mga mananakop." Pagpapaliwanag ni Makisig kay Emperatrice Amihan habang nakalood siya at nakayuko ang ulo bilang paggalang. General Malaya, depensahan ang tarangkahan at itipon lahat ang mga mandirigma sa magaganap na labanan. Ihanda rin ang mga pana at paulanan ng palaso ang mga mananakop. Utos ng Reyna sa General dahil nararamdaman nito ang isang mapanganib na presensya na nagmumula sa kapitan ng mga pirata. Kahit na si General Malaya ay nararamdaman din ang itim na enerhiya na halatang nagsasabi nga ng totoo ang binatang si Makisig. Halatang malapit na ang mga pirata sa bukana ng tarangkahan dahil nararamdaman na nila ang malakas na aura ng mga ito. Lalo na't may purong dugo ng makapangyarihang babaylan sina General Malaya at Emperatrice Amihan. Mahal na Reyna, humihingi ako ng basbas na palayain na lang natin ang lalaking ito. Hindi naman siya masamang tao at hindi rin siya banta sa ating buhay. Pakiusap ng babaeng general kay Emperatrice Amihan. Palayain? General Malaya, hindi ako makapapayag sa hinihiling mo sa akin. Nangahas siyang pumasok sa ating kaharian, kaya't kailangan pa rin siyang parusahan ng kamatayan. Tila lumambot na yata ang puso mo, General Malaya. Huwag mong sabihin na nilason na ng lalaking ito ang iyong isipan. Sagot naman ng Reyna sa pakiusap ng babaeng general. Inutusan ng Reyna ang dalawang mandirigmang Amazona na dalhin ang binatang si Makisig sa bilangguan. Papatawan na lang ito ng parusang kamatayan kapag nalupig na nila ang mga piratang mananakop. Agad namang bumalik sa loob ng palasyo si Emperatrice Amihan matapos utusan ng mga mandirigmang kawal. Bago kumilos si General Malaya upang pamunuan ang pangkat ng mga mandirigmang Amazona na protektahan ng tarangkahan na huwag makapasok ang mga pirata, ay mabilis namang kinuha ni General Malaya ang punyal at palihim niyang ibinigay kay Makisig bago pa man mahawakan ng dalawang Amazona ang binata upang dalhin sa bilangguan. Nagsimula na rin kumilos si General Malaya na pamunuan at bigyan ng magandang estratehiya ang mga Amazona sa kanilang mga gagawin, habang kinakaladkad naman ng dalawang kawal ang binata patungong kulungan. Hinati ng babaeng general ang mga mandirigmang Amazona sa 3 pangkat. Ang unang pangkat ay magsisilbing bantay sa malapad at mataas na tarangkahan ng kastilyo. Ang pangalawang pangkat naman ang mga gumagamit ng mga pana para paulanan ng palaso ang mga pirata. At ang pangatlong pangkat naman ay nakatalagang magprotekta sa reynang babaylan. Samantala, habang kinakaladkad ng dalawang Amazona ang binata, ay hindi nila maiwasang mandire na tila ba parang may nakakahawang sakit si Makisig. Sinabi ng isang mandirigmang Amazona sa kasamahan niya kung bakit kailangan pang ibilanggo ang lalaking mangangalakal. Dahil kung tutuusin, ay pwede na nila itong pugutan ng ulo. Nagtataka rin ang dalawang kawal na Amazona kung bakit tila nagbago ang ikinikilos ni General Malaya at nagawa pa nitong kausapin ng mahinahon ang binata. Mga binibining maskulada, hindi nyo naman kailangan pang kaladkarin ako dahil hindi naman ako lalaban at tatakas. At saka, nagsiligo na ba kayo? Nangangamoy pawis na kasi ang mga katawan ninyo. Pabirong wika ni Makisig sa dalawang Amazona. Manahimik ka nga. Nakakadiri kang lalaki ka. Isang salita mo pa at
puputulan kita ng tila. Ani naman ng isang Amazona. Bakit naman ako mananahimik? Kung makahawa kayo sa mga braso ko, ay para nyo na akong babalian ng buto. Siguro ngayon lang kayo nakahawak na isang gwapong lalaki. Bakit ba kasi kayo galit sa mga kalalakihan? Gusto nyo bang tumandang dalaga? Maraming katanungan ni Makisig sa dalawang kawal at patuloy niyang binibiro ang mga ito. Dahil sa pagiging makulit at matabil ni Makisig, ay malakas siyang binatukan ng isang Amazona. Dumating na rin sa punto na sinipa siya dahilan para mapasubsob siya sa magaspang na sahig. Lintik namang mga babaeng ito. Hoy, mga maskuladang babae. Mga babae ba talaga kayo? Namumuro na kayong dalawa sa akin ah. Inis na wika ng binata dahil malakas ang pagkakasipa sa kanya ng isang Amazona. Muling itinayo ng dalawang kawal na Amazona si Makisig at malakas na kinaladkad sa malawak na pasilyo sa ilalim ng kaharian. Habang hinihila ang binata, ay napansin niya ang ilang mga riyas na may nakakulong na kababaihan. Madudungis na ang mga ito at butas-butas na rin ang suot nilang malong. Napansin din ni Makisig na maraming galos at sugat sa mga kamay at braso ang mga nakabilanggo na kababaihan. At ang iba na may putol na ang hiniliit na daliri na halatang pinarusahan sila ni Emperatrice Amihan. Hoy, matipuno at masungit na babae. Bakit may mga nakabilanggong babae rito? Di ba kasamahan niyo sila? Ganito ba kalupit ang inyong reyna? Pati ang mga kasamahan niyong Amazona ay pinagmamalupitan niya. Usisang tanong ng binata sa dalawa habang patuloy siyang kinakaladkad. Pwede ba? Manahimik ka na. Umiinit na ang tenga ko sa katabilan mo. Bakit ba napakarami mong tanong? Mamamatay ka rin lang naman. Naiirit ang sabi ng isang kawal na Amazona. Nag-umukilkil sa pandinig ng dalawang mandirigmang Amazona ang nagsasalimbayang tinig ni Makisig, dahilan para sumabog sa galit ang mga ito. Nagawa na ring hugutin ng isang kawal ang kanyang espada dahil sa masidhing pagkainis sa binata. Matapos mahugot ang espada, ay inilapat niya iyon sa lalamunan ng binata at binalaan na oras na magsalita pa si Makisig ay hindi na siya magdadalawang isip na putulan ng ulo ang bihag. Naramdaman din ng binata na mukhang hindi nagbibiro ang matipunong babae dahil nababasa niya sa mga mata nito na tutuluyan talaga siya nitong papatayin. Dahil sa babalang iyon ay saglit munang nanahimik si Makisig hanggang sa makarating sila sa magiging kulungan niya. Nang maipasok sa bakal na riyas ang binatang si Makisig, ay umalis naman kaagad ang dalawang matipunong Amazona. Sa labas naman ng palasyo ay nakahanda ng hukbo ni General Malaya. Pinatibay ng General ang depensa ng tarangkahan para hindi makapasok ang mga pirata, habang ang iba naman ay nakahatak na ang mga lubid ng pana at handa nang magpaulan ng palaso sa mga kalaban. Hindi rin mapakali ang babaeng General dahil habang tumatagal lalong lumalakas ang itim na aura na nagmumula sa labas ng tarangkahan, nahalatang malapit na ang mga ito sa kanilang palasyo. Mga magigiting kong hukbo, humanda na kayong lahat dahil nandirito na sila. Huwag nating hahayaan na sakupin nila ang ating kaharian. Lalaban tayo hanggang sa kamatayan. Palahaw ni General Malaya sa mga mandirigmang Amazona. Subalit, ang hudyat ni General Malaya sa kanyang mga hukbo na nasa labas na ng tarangkahan ng mga pirata ay bigla na lang silang tumilapon dahil sa isang malakas na pagsabog. Dahil nagiba ang malaki at malapad na tarangkahan, buhat ng barilin ito ng isang pirata ng maliit na kanyon. At dahil nabuwag ang depensa sa pangkat ni General Malaya, dulot ng malakas na pagsabog, ay ang pangalawang pangkat na ang sumunod na kumilos. Pinaulanan nila ng mga palaso ang mga dayuhang pirata sa labas ng tarangkahan. Nagulantang ang mga mandirigmang Amazona dahil hindi man lang namatay ang mga piratang tinamaan ng kanilang mga palaso, na kahit nakabaon na ang mga ito sa kanilang mga katawan na tila parang mga immortal.
Dumating na rin sa punto na hinugot ng mga pirata ang mga palaso sa kani-kanilang mga katawan, hanggang sa bumungad sa harapan ng mga mandirigmang Amazona ang kapitan ng mga pirata na may malalimaw na anyo. Mga Amazona? Totoo nga ang mga sinasabi mo sa akin, Sahara, na may kaharian sa kapuluang ito na pinamumunuan ng isang maharlikang babaylan, dahil nararamdaman ko ang kanyang presensya. Hindi nga ako nagkamali ng pagpili sa'yo na maging isa kong komandante. Sambit ni Kapitan Burgosa kay Sahara, ang kanyang komandanteng arkeolohista. Tama ka, Kapitan. Sila din ang mga disentyente ng dating maharlikang babaylan na kumitil sa buhay ni Raha Kalim siglo na ang nakakalipas. Sinaliksik ko ang tungkol sa bagay na ito dahil hindi nakalathala ang kanilang kasaysayan sa mundo. Saad naman ni Sahara sa kanyang mahal na kapitana. Magaling. Napakatalino mo talaga, Sahara. Mukhang maraming nakaimbak na ginto at hiyas sa kahariang ito. At marami. Hindi na naituloy ni Kapitan Burgosa ang kanyang sasabihin sana kay Sahara dahil biglang bumaon sa kanyang kaliwang dibdib ang isang palaso, at galing ito sa tore ng palasyo. Napatingin si Kapitan Burgosa sa tore ng kastilyo at malinaw niyang nasisilayan ang isang magandang babae na may hawak na antigong pana, habang nakapatong sa ulo ang gintong korona na napapalibutan ng mga diamante. Nagulantang naman si Imperatrice Amihan dahil hindi man lang nasawi ang kapitan ng mga pirata nang panain niya ito sa kaliwang dibdib. Batid ng maharlikang babaylan na hindi lang ito basta simpleng nilalang. Mukhang nakita ko na ang babaeng magpapasaya sa akin. Isang magandang nilikha ang nakatayo sa itaas ng palasyo. Kamanghamangang nilalang. Nasasabik na akong mahawakan ng isang napakagandang reyna ng mga maharlikang babaylan. Wika ni Kapitan Burgosa sa kanyang sarili, sabay hugot ng palaso na bumaon sa kanyang dibdib. Matapos masilayan sa malayo ni Kapitan Burgosa ang mayuming reyna na pumana sa kanya, ay inutusan nito ang mga tauhan na salakayin na ang mga Amazona. Ngunit bago pa man kumilos, ang mga galamay ng kapitan ng mga pirata ay matapang na siyang inatake ni General Malaya para tabasin ang ulo nito. Subalit agad naman itong nasangga ng isang komandante ng kapitan na walang iba kundi ang kanyang pirate hunter. Ang lakas naman ng loob mong salakayin ng aming kapitan. Sa tingin mo ba'y makakaligtas ka sa talim ng aking sandata? Dadaan ka muna sa akin bago mo harapin ang aming kapitana. Matapang na wika na isang komandante matapos nitong sanggain ang gintong espada ng babaeng general gamit ang sarili niyang katana. Wala namang naging tugon si General Malaya sa sinasabi ng pirate hunter, at matapang na hinarap nito ang komandante, habang ang mga kasamahan niyang mandirigmang Amazona ay nag-umpisa ng makipaglaban sa mga pirata gamit ang kani-kanilang mga sandata. Sa tugatog naman ng kaharian ay inutusan ni Imperatrice Amihan ang kanyang mga kawal na paulanan ng palaso ang mga piratang nangangahas na pumasok sa loob ng kanilang kaharian. Matapos utusan ng reyna ang mga mandirigmang Amazona, ay umalis na ito patungo sa kanyang silid dahil kukunin nito ang kalasag ng dating pagmamayari ng kanilang ninunong reynang babaylan at ang espada na kumitil sa buhay ni Raha Kalim. Handa na rin si Imperatrice Amihan na makipaglaban sa mga pirata para protektahan ang kaharian sa mga mananakop. Samantala, sa ilalim ng kastilyo ay hindi naman mapakali ang binatang si Makisig dahil nararamdaman niya ang malakas na aura ng mga pirata, lalo na ang presensya ni Kapitan Burgosa at ang mga komandante nito. Umiinit na rin ang kanyang suot na mutya ng agila, nalatang nasa panganib ang kanyang buhay. Dahil matalino at madiskarte ang binatang si Makisig,
ay umisip siya ng paraan kung paano makakawala sa kanyang kulungan. Naisip din ng binata na palayain ng mga nakabilanggong Amazona sa kabilang selda. Kahit na nagtataglay si Makisig ng pambihirang lakas, sa tuwing nagigising ang natutulog na kapangyarihan ng mutya ng agila, ay hindi pa rin niya kayang sirain ang bakal na rihas dahil makapalito at matibay. Dumating na rin sa punto na bigla niyang naalala ang asirong punyal na palihim na ibinigay sa kanya kanina ni General Malaya. Mabilis na kinuha ni Makisig ang maliit na punyal sa kanyang bulsa, kasama ang pulbos na pabango, at nagmamadaling lumapit sa bakal na rihas. Sinuri muna ni Makisig ang makalumang kandado kung kaya bang tusukin ang dulo ng punyal ang butas ng susian. Halos nagmamadaling kinulikot ng binata ang malaking kandado at desidido itong mabuksan dahil balak niyang tulungan ang mga mandirigmang Amazona, lalo na si General Malaya na una niyang nakilala. Naliligo na rin sa sariling pawis si Makisig habang pinapaikot-ikot ang dulo ng punyal sa butas ng kandado. Dahil sa pagpupursige ni Makisig ay malaya niyang nabuksan ang makalumang kandado, dahilan para mabuksan niya ang bakal na rihas na labis niyang ikinatuwa. Hindi na rin nagdalawang isip ang binata na buksan ang mga rihas kung saan nakabilanggo ang mga Amazona. "Mga binibini, hindi ko alam kung bakit kayo ibinilanggo ng mga kasamahan ninyo. At hindi ko rin alam kung ano ba ang mga kasalanan ninyo sa mahal na reyna. Nais ko lang sabihin sa inyo na pinasok na ng mga pirata ang inyong kaharian at nasa panganib ang buhay ni Imperatrice Amihan." Pagpapaliwanag ni Makisig sa mga Amazonang nakabilanggo na kanya namang pinalaya. Matapos iyon sabihin ni Makisig, ay mabilis namang kumilos ang mga Amazona. Isang lihim na lagusan ang pinasok ng mga ito at sinundan naman sila ng binata. Dumating na rin sa punto na isang malawak na silid na imbaka ng mga sandata ang bumungad sa harapan ng binata na bahagi pa rin ng ilalim ng palasyo. Samot-saring mga armas ang nakaimbak doon, katulad na lamang ng mga espada, sibat, pana at palakol na may magkabilaang talim. May mga nakasabit din ng mga pulang tali sa dingding na bato at kinuha ito ng mga Amazona at itinalin nila sa kanan nilang mga braso bilang palatandaan na makikipaglaban sila hanggang kamatayan. Hindi naman pinansin ng mga mandirigmang Amazona ang binatang si Makisig sa imbaka ng mga lumang armas dahil nagmamadali silang kumilos. Naririnig kasi nila ang malalakas na kalansing ng mga espada at putok ng mga barel na halatang may nagaganap na labanan o digmaan sa labas ng kaharian. Naiwan namang mag-isa ang binata sa imbaka ng mga armas at naghahanap siya ng magandang sandata na gagamitin niya sa pakikipaglaban upang tulungan ng hukbo ni General Malaya, hanggang sa masipat niya ang ilang mahahabang kadena na nakabalandra sa ibabaw ng antigong lamesa. Agad na kinuha ni Makisig ang 2 hibla ng kadena at ipinulupot niya sa kabuuan ng kanyang katawan bilang balote. Sunod naman na kinuha ng binata ang isang mahabang sibat na may matulis na bakal sa dulo bilang panlaban sa mga pirata. Kumuha rin siya ng pulang tali at itinali niya sa kanyang noo bilang palatandaan na kakampi siya ng mga mandirigmang Amazona. Samantala, karimari-marim na ang nagaganap na labanan sa labas ng kastilyo, na kung saan may mga mangilan-ngilan ng nasawi na mga mandirigmang Amazona. Nababanaag na rin sa mukha ni General Malaya ang galit sa pagkasawi ng ilan niyang mga hukbo. Marami na ring natamong sugat ang babaeng general sa matalas na katana ng pirate hunter na nagsisilbing pangunahing mandirigma ni Kapitan Burgosa. Sa malawak naman ng magarang silid ay natapos na ring ilagay ni Imperatrice Amihan ang kalasag sa kanyang katawan at nakasukbit na rin sa kanyang bewang ang maalamat na espada. Nakasabit din ang gintong talisman sa liig ni Imperatrice Amihan na dating pagmamay-ari ng kanilang mga ninunong reynang babaylan na siglo na ang nakalilipas. Mga mahal kong disentyente, ito na ang tamang panahon para muli kong gamitin ang itim na mahika
Malakas at mapanganib ang mga kalaban, kaya't gagamitin ko na ang ipinagbabawal na salamangka. Mga maharlikang bathalang babaylan, hinihiling ko na bigyan niyo ako ng kapangyarihan para gapihin ang mga kalaban. Ani ni Imperatrice Amihan sa kanyang sarili na tila kinakausap ang kanilang mga ninunong babaylan na makapangyarihan habang hinahaplos nito ang gintong talisman. Samantala, binabagtas naman ni Makisig ang paitaas na labasan ng kastilyo na dumaan siya sa isang makitid at makipot na hagdanan na kung saan nagmumula ang nakasisilaw na kulay kahil na liwanag. Ngunit nang marating niya ang dulo ng hagdanan, ay nagulantang na lang siya sa kanyang nasaksihan dahil ang lugar na kanyang napuntahan ay libingan ng mga namayapang mandirigmang Amazona at mga babaylan. Malinaw niyang nakikita ang maraming ataol na gawa sa hinulma na bato. Sa bawat himlayan ay may nakatirik na kandila na kung saan doon nagmumula ang nakasisilaw na kahil na liwanag. Halos sandamakmak na pulang kandila ang nakatirik sa buong paligid ng malawak na pasilyo na nagsisilbing sementeryo ng palasyo. Iginala ni Makisig ang kanyang paningin sa buong paligid ng pasilyo na nagsisilbing sementeryo upang maghanap ng lagusan palabas ng palasyo. Akmang ihahakbang na sana niya ang kanyang mga paa, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga yabag ng paa. Saglit na nagkubli ang binata sa isang malapad na batong ataol upang palihim na magmasid kung kanino nanggagaling ang mga yabag ng mga paa. Nahalatang nagmamadali itong maglakad. Namilog na lang ang mga mata ng binatang si Makisig nang masilayan niya si Imperatrice Amihan at saray na rin nagmumula ang ingay ng mga paa. Nagulantang na lang ang binata nang hugutin ni Imperatrice Amihan ang kanyang espada at nilaslas ang sarili nitong mga palad. Isa-isang nilapitan ng reyna ang mga himlayan ng mga mandirigmang Amazona at babaylan at pinatakan niya ito ng sarili niyang dugo. Matapos nitong mapatakan ng sariwang dugo ang mga himlayan, ay pumunta ang maharlikang babaylan sa gitna ng pasilyo at lumikha ng linyang pabilog gamit muli ang sarili nitong dugo. Marahang umupo ng paluhod si Imperatrice Amihan at sinimula ng gumuhit ng mga letra sa sahig gamit ang kanyang maalamat na espada habang umuusal ng kakaibang dasal. At dahil lumaki si Makisig sa poder ng kanyang lulong antingero, ay nauunawaan niyang ibinibigkas na dasal ng reyna na halatang nagtatawag ito ng mga masasamang espiritu na magbibigay buhay sa mga nakahimlay na mga bangkay sa batong ataol. Mahal na reyna, nahihibang ka na ba sa ginagawa mo? Bakit mo tinatawag at ginagambala ang mga elemento at masasamang espiritu? Lubhang mapanganib ang ginagawa mo at pwede niyo itong ikapahamak. Pagpipigil ang binata sa balak na gawin ni Imperatrice Amihan na tawagin ang masasamang espiritu sa kabila ng madilim na mundo. Nabigla naman ang maharlikang babaylan sa biglaang paglitaw ni Makisig sa kanyang likuran at hindi na rin napigilan ng binata na lumabas sa kanyang pinagkukublian dahil nais nitong pigilan si Imperatrice Amihan sa balak nitong gawin. Ikaw na naman. Paano ka nakatakas sa kulungan? Ang lakas naman ng loob mong pigilan ako. At dahil sa pakikialam mo, ay naudlot ang ginagawa kong seremonya. Ito na lang ang tanging paraan para labanan ang lakas ng mga kalaban. Ngunit, ginulo mo ang aking taimtim na dasal at nawala ako sa aking konsentrasyon. Nanggagalaiting wika ng maharlikang babaylan. Matapos iyong sabihin ni Imperatrice Amihan, ay mabilis niyang inatake si Makisig at ubod na lakas na iwinasiwas ang matalas na espada at mababakas sa mukha ng reyna ang masidhing puot at galit sa estrangherong binata.